Mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga kababayan, mga driver, mga pasahero, mga negosyante, malaki, maliit, mga tagapagpayapa sa lugar nito. Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Naway ang kapayapaan ng Diyos ay dalhin sa inyong tahanan. Mga kababayan, wag po kayong magambala at magalala. Wala po akong kasama para lapitan kayo at magbigay ng sobre upang humingi ng pera. Wala po akong kasama na may dalang supot para manghingi ng pera dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ano man po ang inyong ginagawa, ipagpatuloy lamang po ninyo, tuloy ang buhay. Ang kailangan ko lang ang inyong pandinig. Sinasabi po ng banal na kasulatan, 4:2 ng unang Timoteo, ipangaral ang salita ng Diyos na papanahon man o hindi. Kaya ito'y biglang aking pagdating, hindi para kumbinsihin ang sino man sa inyo kung anong aking pananampalataya o reliyon. Naparito pa ako bilang pagsunod sa utos ng ating Panginoon, pangunahing utos na sinasabi niya sa aklat ng Mateo 28:19 hanggang 20 na sinasabi niya, humayo kayo, gawin ninyong mga lagad ang lahat ng mga bansa. Silayin niyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan niyo sila sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang salitang ito ng Panginoon ay nagpapatunay, bagamat ang kanyang katawan ay nasa sangkalangitan, ngunit ang kanyang espiritu ay narito lamang po sa ating paligid. Siya ay nakakatao sa inyong isip, ang inyong puso, kung ano nasa iyong puso. Gaya ng inuulit ko, huwag kayong magambala dahil ang pangangaral na ito ay ang ebanghelyo ng kaligtasan, ebanghelyo na walang bayad, dahil ang banal na kasulatan, ang pag-aaral, ang pagtuturo ng salita ng Diyos ay para po ini sa lahat ng tao. Ano man po ang inyong pananampalataya o reliyon, sinasabi ng banal na kasulatan na ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng mga tao. Bakit mga kaibigan, mga kababayan, kung inyong nakikita sa aking harapan, ang tinatawag na dagatang apoy, tinatawag na impyerno. Sa kabila, mga kababayan, ang kaharian ng Diyos na inaasam sa lahat ng sinumang tao na nais gustong makapunta doon. Ngunit hindi namamalayan ng mga tao, mga kababayan, na mga tao pala'y papunta sa kapahamakan. Itong tinatawag na dagat-dagatang apoy na hindi namamalayan ng lahat ng mga tao, napapunta na pala sila dito. Kaya may mga oral na tulad ko, wala po ako, inuulit ko, ang aking pangangaral, wala akong hihingin kahit sentimo. Dahil ang tunay na ebanghelyo na pinapangaral sa sanlibutan ay sinasabi ng ating apostol na si Pablo. 1 Corinto 9:18, ano ngayon ang ating gantimpala na may pangaral ko ang ebanghelyo na walang bayad? 2 Corinthians 11:7, sinasabi po ni Pablo, ipangaral ang mabuting balita na huwag humingi ng kabayaran. At muling sinabi ng ating Panginoon 8:18 ng Mateo, yamang tumanggap kayo ng walang bayad, ibigay naman ninyo ng walang bayad. Ito po walang bayad na buhay na walang hanggan. Ang tinatawag na kaharian ng Diyos, ngunit meron din tayong buhay na walang hanggan doon sa kapahamakan na tinatawag na impyerno. Kaya pinapangaral ang mabuting balita bilang babala. Hindi para kumbinsihin na naman ang aking pananampalataya o reliyon. Ang pangangaral ng salita ng Diyos ay para sa lahat ng tao, para mabigyang babala na ang ating buhay ay iisa lamang. Lalong-lalo na po sa mga nagbabiyahero. Kung saan mang destinasyon kayo, ako'y dumadalangin sa Diyos na naway ingatan kayong mapayapat makarating sa inyong patutunguhan. Ngunit hanggat narito ka pa at nakakaabot ng tinig ng pangangaral na ito, mapapalad kayo dahil sinabi ng ating Panginoon, Lucas 11:28, mapalad yung nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito.
Bakit mapalad? Sinabi ni David sa Kawikaan 1:33, ang sino mang magsisikap makinig ng salita ng Diyos, siya ay aking ilalayo sa anumang uri ng kapamakan o anumang kasamaan. Kaya, sa inyong pagsisikap, saan ka mang sulok na naabot ng tinig ng pangangaral na ito, mapalad ka, kaibigan, dahil ang proteksyon ng Panginoon ay dadalhin mo hanggang sa inyong tahanan. Wala po akong magagawa doon sa mga ayaw makinig ng salita ng Diyos. Ang ninanais ko lang ang iyong mula sa Diyos dahil sinabi ng ating Panginoon, 8:47 naman, ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit hindi kayo mula sa Diyos, kaya hindi ninyo pinakikinggan ng salita ng Diyos. Kaya mga kababayan, ang pangangaral na ito ay para pagpalaala na hindi natin alam ang bukas, hindi natin alam ang mangyayari sa mga unahan. Dahil sinabi ng ating apostol na si Santiago 4:14 na hindi natin alam kung ano mangyayari bukas, sapagkat ang ating buhay ay parang usok, minsan lumilitaw at minsan nawawala. Kaya mga kababayan, tayo ay nagpapasalamat sa Diyos na binigyan po tayo ng hininga, binigyan tayo ng buhay, na hindi nalalaman ng iba na dapat magpasalamat tayo sa Diyos dahil gumising ka pa kinabukasan. Ang totoo mga kababayan, paulit-ulit na lamang po ang ating ginagawa pang-araw-araw. Gumigising ng maaga para magtrabaho, maghanap buhay, pumunta sa eskwelahan, at muling babalik sa oras ng pag-uwi, kakain, matutulog at gigising na uli. Pero salamat sa Diyos kung tayo'y gigising, gumigising pa. Dahil mayroong ibang mga tao na hindi na gumigising, ang ibang mga tao ay nadidisgrasya ng aking ipinapanalangin sa mga oras na ito na ingatan ng inyong pagbiyahe. Hindi natin alam ang bukas. Mas maganda po na kapag handa ang bawat isa, na meron pong tayong tagapagligtas, ang kanyang banal na espiritu ay narito lamang sa sanlibutan. Siya nagmamanman sa atin. Mateo 20:20, ituro ninyo sila sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tanda ninyo ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Nang ibig sabihin itong sanlibutan na temporaryo nating tinitirhan ay mayroong po itong pagtatapos. Kung unang panahon ay tinapos ang sanlibutan sa pamamagitan ng malaking baha dahil ang mga tao ay ubod na ng kasalanan. Pero sa ating kapanahonan, sa mga darating ng mga panahon, ay kabaliktaran po. Kung napapansin po natin ang sikat ng araw, darating po ang panahon sa aklat ng Revelation na ang tao susunugin sa sinag ng araw. Kaya mga kababayan, bago dumating ang mga sakuna o mga hindi inaasahan, napakahalaga po ang ating buhay na lumapit tayo sa ating dakilang Diyos na Espiritu. Ang Diyos natin ay narito lamang po. Ang kanyang banal na Espiritu narito lamang po. Ngunit meron tayong hinihintay na banal na katawan na muling magbabalik at magliligtas sa atin kung tayo sumusunod sa kanyang kalooban. Dahil sa banal na kasulatan, ang karon ng Diyos ang makakapasok lamang doon ang iyong mga sumusunod sa kanyang kalooban. 7:21 ng Mateo, sinasabi ng ating Panginoon, hindi ang lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karon ng langit, kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya po mga kababayan, alamin po natin kung ano ang kalooban ng Diyos, at meron naman pong kalooban ni Satanas para dalhin ang mga tao doon sa kapahamakan na walang hanggang kapahamakan na tinatawag na impyerno. Kaya nga ang ating Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, 3:16 naman, na ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan doon sa karoon ng Diyos na sumusunod sa kanyang kalooban. Ngunit meron namang buhay na walang hanggan doon sa walang hanggang kapamakan na tinatawag na impyerno. Kaya nga, sinabi ng ating Apostol Pablo sa unang Timoteo Kapitulo 2:3-4, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos
na ating tagapagligtas, na ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya pinapangaral ang salita ng Diyos dahil ang lahat ng tao, anuman ang inyong relihiyon, nangangailangan ng kaligtasan, na naway huwag tayo mapunta sa kapamakan na tinatawag na impyerno. Kaya lang ang mga tao nagsisikap makapasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit alam niyo ba, nakakaunti lamang ang makakasumpong dito. Kaya ang pangangaral ay palaala na tayo magsikap na naway isa sa atin, isa sa inyo na makapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil sinasabi sa aklat ng Mateo 7:14-15, pagsikapan niyong pumasok sa makipot na pintuan. Maraming nagpipilit na pumasok, ngunit hindi makapasok at kakaunti lamang ang nakakasumpong niyon. Ngunit mapalad at makitid ang daang patungo sa kapahamakan, at marami nagsisipasok at nagsisidaan doon. Sa makatuwid mga kababayan, ang lahat ng tao, karamihan ng lahat ng tao ay papunta sa kapahamakan. Kaya ang ating Panginoon, dahil mahal tayo ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak ng sino mang sumampalataya at maniwala sa kanya, sa ating Panginoong Hesus, ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tao hindi niya namamalayan. Hindi niya namamalayan, maaaring sa unahan na mapahamak ang isang tao. Ang Diyos minsan gumagamit ng mga kalamidad, mga piste, mga sakit, anumang mga dilog na lumarating, nawawala ang ating buhay. Hindi nakakapaghanda. Nang iniisip ng iba, okay lang akong mabuhay. Gagawin ko ang lahat ng bagay dahil ang lahat ay nasa akin. Pag namatay ko, wala na. Hindi po mga kababayan. Sa banal na kasulatan, kapag ang isang tao namatay, 9:27 ng Hebreo, minsan lamang ang tao ay mamatay, pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Sa makatuwid mga kababayan, iisa lang po ang buhay natin. Kapag tayo lagutan ng hininga, ang ating katawang lupa ay babalik sa lupa. Genesis 3:19, yamang sa labok ka nang galing, sa labok ka rin babalik. Mga kababayan, kung bakit ka humihinga, kung bakit ka binibigyan ng buhay, o anumang buhay na nasa iyo, dapat mong ipagpasalamat sa Diyos dahil ang buhay na ito ay pinahiram lamang sa atin. Anytime pwede niya itong kunin. Kaya ngayon pa lang, alalahanin po natin siya. Sapagkat sinasabi sa aklat ng mga ngaral sa 12:7, alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ng ating katawang lupa, at ang espiritu, ang diwa, ay magbabalik sa Diyos na may bigay nito. Kaya nagpapasalamat tayo, tuwing umaga tayo gumigising, nagtatrabaho para mabuhay, pero hindi nila namamalayan. Kapag nawala tayo sa mundong ito, tulad ng sinabi ko kanina, sinabi na Apostol Santiago 4:14, ang ating buhay ay hindi natin alam, ay tulad ng usok na minsan lumilitaw at minsan nawawala. Kung sakali man mawala, at least nakapaghanda ang bawat isa na meron po tayong tinatawag pagkatapos ng kamatayan ay paghuhukom. Lahat po tayo haharap sa hukuman ng Panginoon. Mabuti man o masama ang ating ginagawa. 2 Corinthians chapter 5:10, lahat ng tao ay haharap sa hukuman ng Panginoon. Mabuti man o masama ang kanyang ginagawa ay pagsusulit natin sa Diyos. Kaya ngayon pa lang mga kababayan, bawas-bawasan na po natin ang mga gawaing masama na hantong sa kapahamakan ng bawat tao. Ano po itong mga kapahamakan? Mga kasalanan na mga tao hindi magagapunta sa kaharian ng Diyos, kundi doon sa walang hanggang kapahamakan. Sinabi ng ating Apostol Pablo, 1 Corintios 6:9 hanggang 10, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag niyong dayain ang inyong sarili. Ang mga mapakiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga ngalunya, mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki at kapwa babae, mga manglalasing, mga sakim, mga magnanakaw,
magnanakaw, at lahat ng mandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya ang mga tao, alam niyo, papunta sa kapamakan, papunta sa dagat-dagatang apoy. Sinabi ng ating Panginoon sa aklat ng Revelation 21 verse 7, sa mga duwag at mga taksil, at mga hindi mananampalataya, mga nagpapapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mangkukulam, mga nanglalait ng kapwa, at lahat ng mga sinungaling ay ibubulit sila sa dagat-dagatang apoy. Sa makatawid mga kababayan, ipinapangaral ang salita ng Diyos dahil ayaw niya na ang lahat ng tao ay mapunta sa kapamakan. Ito ang mabutit na kalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Katotohanan na meron pong dagat-dagatang apoy, meron pong impyerno, at meron pong karya ng Diyos na ating inaasam. Ngunit aking binanggit kanina at binanggit ng ating Panginoon ng Mateo 7:14-15, itong karya ng Diyos ay kakunti lamang ang nakakasumpong niyon. Kaya mga kababayan, anuman ang iyong pananampalataya o reliyon, naway itigil na po natin ang mga gawang mga masama. Mabuti man o masama, 2 Corinthians 5:10, haharap tayo sa hukuman ng ating Panginoon upang tayo hatulan. Kaya ngayon pa lang, kung ikaw man ay nagnanakaw, itigil mo na po. Kung ikaw ay nandaraya, itigil mo na po. Kung ikaw ay sumasamba sa Diyosan, itigil mo na po. Dahil ang ating totoong Diyos, ang Diyos ay Espiritu. Ang sino man sa Kanya ay magsisisamba, ay sasamban siya sa Espiritu at katotohanan. Na ang ibig sabihin, narito lamang po ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. Pinagmamasdan ng ating buhay kung tayo ba ay maglilingkod at magbabalik loob sa Diyos. Mga kababayan, ng Ebanghelyo ng karya ng Diyos, ang tao binibigyan ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay ayon sa aklat ng Ezekiel. Habang tayo ay gumigising pa, makipag-usap tayo sa ating kaiisang Diyos. Diyos na hindi nakikita, Diyos na nasa lahat ng dako. Jeremiah 23 verse 23-24, ang Diyos ay nasa lahat, nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, at nasa lahat ng lugar. Nandito lang ang Kanyang Espiritu, pinagmamasdan tayo. Lahat na mabuti o masama ay pagsusulit natin ito sa Diyos. Kaya ang pangangaral ng salita ng Diyos para bigyan babala ang tao na sana magbalik loob tayo sa tunay na Diyos. Sinasabi ng banal na kasulatan, Mateo 6, pumasok ka sa iyong silid, manalangin ka sa Diyos na hindi mo nakikita, Kanya kang pakikinggan. Sa makatuwid mga kababayan, ang aking Diyos na pinapangaral, ito po ang may-ari ng lahat ng bagay. Lahat ng buhay natin rin sa Kanya, hindi tayong pwede kunin ng ating Panginoon. Kaya ngayon pa lang, ang bawat tao ay binibigyan ng pagkakataon magbagong buhay at magsisisi. Dahil meron pa tayong pagkakataon. Huwag tayo puro kalawayan. Huwag tayo puro mga bisyo. Bawas-bawasan kung maaari tigilan upang tayo po ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya mga kababayan, saan man kayo paroroon, naway dalhin ang banal na Espiritu, ang kapayapaan, dalhin sa inyong tahanan. Kaya mga kababayan, ako po'y sumasamot dumadalangin sa maikling pangangaral na ito na sinasabi, ipangaral ang salita ng Diyos na papanahon man o hindi. Dahil ang lahat ng tao nangangailangan ng kaligtasan. Kaligtasan na inaasam lahat ng sinumang tao. Manalig at manampalataya lamang tayo sa ating Panginoong Hesus na itong Panginoon ay pinako sa krus, namatay at muling nabuhay. Na ibig sabihin ng sinong maniniwala at susunod sa Kanya, kung siya abutan ng hininga, nalagutan ng hininga,
darating ang araw ay ikaw din ay ibabangon. Ngunit, tayong buhay ay mapalad tayo na naglilingkod at sumusunod sa Kanya, ay aagawin tayo sa lapap sa Kanyang muling pagbabalik. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, unang sinanggawa ng mga kapapostol na katingala sa langit dahil ang ating Panginoong Jesucristo ang Kanyang banal na katawan ay inakyat sa kataas-taasan. May dalawang anghel na lumapit, bakit kayo nakatayo riyan? Itong Panginoon na umakyat sa langit ay muling magbabalik tulad ng inyong nakita. Na ibig sabihin, hindi natin alam kung kailan at anong oras, maaaring sa hapon, hating gabi, o namang oras ang kanyang pagdating. Ang ama lamang ang nakakalam, ang malaga tayo nakapaghanda at tumanggap sa ating Panginoong Diyos. Mapagpatawad po ang ating Panginoon. Handa niyang patawarin ang lahat ng iyong mga kasalanan o mga pagkakamali. Siya po ay nasa paligid lamang natin. Kung atin ito mga kababayan, isa puso sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Mapalad ka dahil sinasabi ng ating Panginoon, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak nang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan doon sa karya ng Diyos. Kaya mga kababayan, itong munting aral, itong munting mensahe, hindi para pagkumbinsi sa inyo na pasumama ko ng mga aking pananampalataya o reliyon. Dahil ang salita ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Dahil ang lahat ng tao ay hindi nila namamalayan, ay papunta na pala sila sa walang hanggang kapamakan. Ang pangangaral nito ay bilang babala dahil mahal po tayo ng Diyos. Kaya mga kababayan, saan ka man patutuo, ito po ang aking iiwan sa inyo sa munting mensahe sa mga oras na ito. Ulitin ko ang sinasabi sa Aklat ng Kawikaan 1:33. Ang sino mang magsikap makarinig ng salita ng Diyos ay ilalay ko siya sa namang uri ng mga kasamaan o kapamakan. Kaya dalhin po ninyo ang kapayapaan, dalhin po ninyo ang pagpapala, mga negosyante, malilit na negosyante. Ang malaga, mamuhay lang tayo ng tiwasay at payapa. Huwag tayong mandaya ng sino man dahil hindi po tayo makakapasok sa kadena ng Diyos. Ano man ang ating kalagayan, huwag natin ikumpara doon sa mga mayayaman. Mas mapalad pa tayong mga mahihirap basta matuwid na naghahanap buhay. Dahil sa banal na kasulatan, Aklat ng Santiago, na mga tulad nating mga mahihirap ay sa kanila ang kaharian ng Diyos, mga yaong umiibig sa ating Panginoon. Kaya po, mga kababayan, minsan ang ating mga kayamanan ay nagiging walang saysay. Dahil hindi natin ito madadala sa kaharian ng Diyos o maging sa kaharian ng Diablo na tinatawag na impyerno. Kung bakit sinabi ng ating Panginoon, huwag kayo mag-import ng kayamanan dito sa lupa, bagkus mag-import tayo ng kayamanan sa langit. Itong pag-import ng kayamanan sa langit, ito po ang paggawa ng matuwid sa kapwa. Nasabi ng ating Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, maging ang iyong kaaway ay ibigin. Lahat ng ito pag ating nagawa, tinitiyak to mga kababayan, walang mangyayaring masama sa atin, makakatupad tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya po mga kababayan, itong munting mensahe at bigla ang paglitaw ng pangangaral na ito, ang tinig ng pangangaral na ito, ay pinapaabot ko sa lahat na nakarinig. Naway dalhin ninyo ang kapayapaan at pagpapala at ang Espiritu ng Diyos ay naway sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ang kapayapaan muling aking ihatid sa inyo hanggang sa inyo inyong tahanan. In Jesus Christ's name, hallelujah. Amen. Salamat po sa inyong pakikinig.